just ask the good general, matagal na ho itong drug problem pero ngayon lang sumabog ng ganito dahil nagkakatumbahan ng mga tao, di po ba? Yes, Your Honor. Nangyayari na ho ito ng last 10 years. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Ang ibig po ba sabihin niyan, palpak ang pulis, palpak ang gobyerno, palpak ang West, palpak ang prosecution sa mga nakaraang taon, kaya lumaganap ng husto ang droga to the point that today, and I heard you say the other day, Dangerous Drugs Board say, 3.7 million Filipinos are affected by drugs. Is that correct? Yes, Your Honor. Meron pong konting kapalpakan yung bawat ahensya. Hindi konti. You have to tell me because people are tumutumbay kanyo eh. Ay nakakatakot yung mga salitang tinutumba, namamatay, manghang na yung mga salitang umabot. Umabot na tayo sa ganun, hindi ba? Yes, Your Honor. So hindi maliit na bagay 'yon, masela na bagay 'yon. Yes, Your Honor. So pagka ganun ho ang sitwasyon at tila hindi ginagawa ng mga nakaraan ba ang kanilang trabaho from the president down to the police, down to the people? It's hard to say, Your Honor, but ako bilang isang pulis na nang matagal-tagal na. Excuse me, sir. How long have you been a policeman? Since 1986, Your Honor. So 36 years na po. 36 years. 30 years. Tinatudigan mo naman eh. 30 years. Yes, Your Honor. So sa mga kapatid na you have been able to observe na lumalaganap itong droga. To the point that in 2004, may pinatay na judge. Ang pangalan, Judge Rosales. I was new in the Senate at that time, if I'm not mistaken. I made a privileged speech. Pinatay ito ng isang nakakulong sa Muntinlupa. Natatandaan po ba na niya? Narinig ko po yan, Your Honor. Pinahuli po natin, pinaimbestiga po natin kay General Aglipay. Sapagkat pag pinapatayo ang pulis o judge o mayor, napakaselan po yan sapagkat talagang nakikita niyo may breakdown or disrespect for the law to the point that the President says there is a breakdown or the words to that effect in the trust in government. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Having said that, hindi lang judge ang pinatay. Madalas, to the point that today there are about 19 judges that have been killed as of 2014 since 1977. And so many other policemen, lawyers have been killed. Yes, Your Honor. So bago sumabog yan, parang Mexico na talagang nagpapatayan at napakalakas na ng mga drug syndicates. Sa palagay nyo, nung pumasok si President Duterte, at matagal nyo nakasama si President Duterte, di ba? Yes, Your Honor. If I may use the term, fair-haired boy kayo ni President Duterte. Then mahaba ang buhok. Hindi Wala pala. na po kong buhok, Your Honor. Yeah. Alright. Kaya kayo kinuha. Dito ngayon, naging PNP kayo. Doon pa po ba sa Davao, pumasa po ba ang drugs o bumaksak po ba o dumami pa ang drugs noong panahon ni President Duterte? At noong panahon ninyo? Meron pong drugs, Your Honor, but kontrolado dahil hindi po tumatagal yung mga drug personalities doon. Do you have a death squad in Davao? I don't term it as death squad, Your No, Honor. I'm asking you, do you have a death squad? None, Your Honor. But you have heard of a death squad in Davao? I've heard about vigilante killings, Your Honor. Vigilante killings. And what did you do about that? Inimbestigahan po, Your Honor. At wala tayong nahuli. Meron pong nahuli, Your Honor. Oh, sino yung vigilanteng nahuli? Lone Ranger? Meron, Your Honor. Mag-research muna ako. Basta meron kami nahuli na And right now, you have about over 700 killings na sinasabi nating vigilante. Nationwide. yung nationwide, Your Honor. Mm-hmm. Hindi pa natin masabi na vigilante. 1,600. Lahat. 1,600. No, 800 plus, Your Honor. 1,700. Ano ba? 800, 1,000. Malalaking numbers yan, di ba? Yes, Your Honor. Dahil malalaking numbers yan, nakakabahala ang tao at ang lulungkot ko ay ginagamit pa ng CNN at ng ibang mga international agencies na para bagang tayo ay nalulungkot ako pag may lumalabas dito na nakukubli yung mga mukha. Samantalang alam naman na ninyo kung sino yung pinatay nila. Alam na ninyo kung sino pumatay doon sa kamag-anak nila, di ba?
just ask the good general, matagal na ho itong drug problem pero ngayon lang sumabog ng ganito dahil nagkakatumbahan ng mga tao, di po ba? Yes, Your Honor. Nangyayari na ho ito ng last 10 years. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Ang ibig po ba sabihin niyan, palpak ang pulis, palpak ang gobyerno, palpak ang West, palpak ang prosecution sa mga nakaraang taon, kaya lumaganap ng husto ang droga to the point that today, and I heard you say the other day, Dangerous Drugs Board say, 3.7 million Filipinos are affected by drugs. Is that correct? Yes, Your Honor. Meron pong konting kapalpakan yung bawat ahensya. Hindi konti. You have to tell me because people are tumutumbay kanyo eh. Ay nakakatakot yung mga salitang tinutumba, namamatay, mangahang na yung mga salitang umabot. Umabot na tayo sa ganun, hindi ba? Yes, Your Honor. So hindi maliit na bagay 'yon, masela na bagay 'yon. Yes, Your Honor. So pagka ganun ho ang sitwasyon at tila hindi ginagawa ng mga nakaraang ba ang kanilang trabaho from the president down to the police, down to the people. It's hard to say, Your Honor, but ako bilang isang pulis na ng matagal-tagal na Excuse me, sir. How long have you been a policeman? since 1986, Your Honor. So 36 years na po. 36 At years. 30 years. Tinatutunan 30 mo naman eh. 30 years. 30 years. Yes, Your Honor. So sa mga kapatid na you have been able to observe na lumalaganap itong droga. To the point that in 2004, may pinatay na judge. Ang pangalan, Judge Rosales. I was new in the Senate at that time, if I'm not mistaken. I made a privileged speech. Pinatay ito ng isang nakakulong sa Muntinlupa. Natatandaan po ba na niya? Narinig ko po yan, Your Honor. Pinahuli po natin, pinaimbestiga po natin kay General Aglipay. Sapagkat pag pinapatayo ang pulis o judge o mayor, napakaselan po yan sapagkat talagang nakikita niya may breakdown or disrespect for the law to the point that the President says there is a breakdown or the words to that effect in the trust in government. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Having said that, hindi lang judge ang pinatay. Madalas, to the point that today there are about 19 judges that have been killed as of 2014 since 1977. And so many other policemen, lawyers have been killed. Yes, Your Honor. So bago sumabog yan, parang Mexico na talagang nagpapatayan at napakalakas na ng mga drug syndicates. Sa palagay nyo, nung pumasok si President Duterte, at matagal nyo nakasama si President Duterte, di ba? Yes, Your Honor. If I may use the term, fair-haired boy kayo ni President Duterte. Then mahaba ang buhok. Hindi Wala pala. na po kong buhok, Your Honor. Yeah. Alright. Kaya kayo kinuha. Dito ngayon, naging PNP kayo. Doon pa po ba sa Davao, pumasa po ba ang drugs o bumaksak po ba o dumami pa ang drugs noong panahon ni President Duterte? At noong panahon ninyo? Meron pong drugs, Your Honor, but kontrolado dahil hindi po tumatagal yung mga drug personalities doon. Do you have a death squad in Davao? I don't term it as death squad, Your No, Honor. I'm asking you, do you have a death squad? None, Your Honor. But you've heard of a death squad.
What in Davao? I've heard about vigilante killings, Your Honor. Vigilante killings. And what did you do about that? Inimbestigahan po, Your Honor. At wala tayong nahuli. Meron pong nahuli, Your Honor. Oh, sino yung vigilanteng nahuli? Lone Ranger? Meron, Your Honor. Mag-research muna ako. Basta meron kami nahuli na And right now, you vigilante. have about over 700 killings na sinasabi nating vigilante. Nationwide. yung nationwide, Your Honor. Mhm. Hindi pa maybe natin masabi na 1,000, vigilante. 1,600. Lahat. 1,600. No, 800 plus, Your Honor. 1,100. O, ano ba? 800, 1,000. Malalaking numbers yan, di ba? Yes, Your Honor. Oho. Dahil malalaking numbers yan, nakakabahala ang tao at ang lulungkot ko ay ginagamit pa ng CNN at ng ibang mga international agencies na para bagang tayo ay nalulungkot ako pag may lumalabas dito na nakukubli yung mga mukha. Samantalang alam naman na ninyo kung sino yung pinatay nila. Alam na ninyo kung sino pumatay doon sa kamag-anak nila, di ba?